And what's up guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So isa na namang maintenance video ang ating gagawin ngayong araw. Ang ating maintenance ay ang aking motor na Sniper 150. So ang ating gagawin is tayo ay magto-throttle body cleaning, ano? And ayun na guys, natanggalan natin yung fairings ng ating Sniper 150. Kung makikita nyo sa inyong mga screen, yung side fairings dito. Yan. Siyempre dito. So, tinanggalin natin, no? So, yun nga, sabi ko nga kanina, tayo ay mag-maintenance ng throttle body ng ating Sniper 150. But bago yon, first things first, kung kayo ay mag-maintenance ng mga internal, let's say internal organ, or what the fuck? Internal parts na inyong mga motor, no? The best way para makasigurado tayo na walang mag-check engine o hindi lilitaw yung check engine dito sa ating panel is tanggalin muna natin ang ating battery. Yes, nakapatay po ang ating motor. So makita nyo, wala naman walang susi and di naka-on. But kahit ganoon guys, is meron pa rin small quantity or small current na tumatakbo sa ating motor kahit na ito ay naka-off. So the best way para maiwasan natin ang check engine, in my own opinion, tatanggalin muna natin tong battery para walang pagsisisi sa bandang huli, no? Tatanggalin ko muna yan guys. And yun na guys, so natanggal ko na yung battery. So next na gawin natin is bubuksan natin tong ating airbox. So sa manual ng Sniper 150, ang standard talaga na cleaning procedure na throttle body is 30,000 odo. But as of now, ang odo ng aking motor ay lagpasan ng 30k. Bukod pa doon, sabi ko nga katulad na sabi ko kanina, nung nagpalit tayo ng washable air filter, no? Isang taon natin yun bago natin buksan ulit. Nakalipas muna isang taon. At nagulat tayo sa nangyari, no? Punit na pala. So, yun nga, tulad nga na binanggit ko din sa video ko nyo, no, na sana wala nangyari sa throttle body natin. But since, yun na nga, nagkaroon na nga siya ng sintomas, na parang sobrang dumi na nga ng ating throttle body dahil minsan, kapag nag-rev ako, minsan parang na siya napugak. No? So, yan, kaya I decided na i-vlog na ang paglilinis ng ating throttle body ng ating Sniper 150, no? So kung makikita nyo guys, may mga konting oil dyan. So normal yan dahil yung ating mga sobrang oil is dyan napupunta, no? So lilinisin natin yan. Pero bago yon, tatanggalin mo natin itong takip. So unang step, para ma-access natin yung ating throttle body, is tatanggalin natin itong hose na to, no? Yan, itong hose na to. Yan. So, paano siya tanggalin? So, meron tayong susungkitin dyan, guys. Na parang, lock. So, ito yung lock na to, guys. So, ito yung lock na yon, guys, yung nakikita nyo sa inyong mga screen. So, para ma-access siya, no, para matanggal yan, susungkitin natin ang long nose. So, ang kailangan yung equipment dito ay long nose, guys. Ayun yun na, guys. So, natanggal na natin, no, yung takip. So, ito yung lang kung sinasabi ko kasi sikutin yung long nose, no. Ayun, bakat-bakat. Napakadumi. So, next step ng pagtatanggal ay pupunta tayo dito sa ilalim. So, kung nakikita nyo itong hose na to, guys. Yan. So, konektado yan dito sa mga airbox. So, ito airbox. Ayan. So, nakikita nyan. So, pangalawang step para maka-access tayo sa ating throttle body is itong hose ito, tatanggalin natin. Same thing sa una natin binaklas, sisikutin lang natin yan ng long nose. Yan. And itong part na to, guys, no? Sabi ko guys, yan. Ayun yung second step, no?
And yun na guys, no? So, nasa third step na tayo na pagtatanggal or pagbabaklas para ma-access natin yung ating throttle body. So, next is babaklasin natin tong Allen bolt na to, no? So, ang size niya is I think number 3. Tingnan natin kung kasya ba. Okay. Okay, kasya. So, luluwagan lang natin yan. Itong part na to, no? Luluwagan natin to para matanggalan natin tong filter box, no? And sabay na rin natin siguro tong part na to. Kasi ito yung mismo throttle body natin. So, ayan. Ito yung kanyang TPS. So, paluluwagan muna natin, no? So, yun na guys, no? So, naluwagan na natin to. Ayan. Ayan, so, naluwagan na natin. And sa pagtanggal ng TPS, tanggalin na rin natin, no? So, meron lang kayo pipindutin dito sa ilalim. Kaya pag makikita nyo yung pinipindot ko, ayan, pag pindot, sabay hugot. Ayan. So, tanggalin yung ating TPS. Okay. So, ayan. So, hugutin muna natin tong airbox. Sa paghugot sa airbox, so, alog-alogin lang natin. So, kung ayaw gumalaw, guys, so, mas luwagan pa natin, no? Or, pero maluwag na eh. Nagalaw na. Yan, tayo. Nagalaw. So, sa kabila naman. Yan. 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 So, kapag ganyan na, pag yun na siyang hugutin yan, natanggalin na guys. And sa pagtanggal ng filter box, o airbox rather, so, papasok na lang paganan. Yan. Papasok lang. Sabay hugot. Ito na yung ating filter box o airbox rather. Ayan, dumi. So, ayan yung ating throttle body, no? Konti na lang. So, natanggal natin yung TPS. Ang susunod na tatanggalin is yung dumi guys, oh. Yung dumi. Carbon. Is itong itong throttle cable. Yan. So, tandaan nyo na lang guys na yung malaki sa ilalim, yung maliit sa ibabaw. Kita nyo naman ang difference, diba? Malaki, maliit. So, ayan guys, 10mm pala, hindi pala 12. So, ayan, luluwagan lang natin yan. Itong taas lang, no? So, pag medyo maluwag na, pwede nyo lang kamayin. Pwede nyo luwagan ng kamay. Pag maluwag na, yan, tanggalan natin yung ating throttle cable. So, itong isa tanggal na. So, ito naman, 10mm din. Yan. Yan. So, kita nyo gumagalaw guys, no? Okay.
So, kapag maluwag na guys, pwede na natin siyang kamayan, no? Yan. So, yan yung ating isang cable. Yan. So, yan yung throttle cable nating dalawa guys. So, yung maliit sa taas, yung malaki sa ilalim, no? Grabe yung dumi. Yan. Meanwhile, so, pwede natin tanggalin yung ating throttle body, no? So, mahuhugot na natin yan. Dahan-dahan lang. Okay. So, yun. So, yun yung mga steps para matanggal natin yung throttle body ng ating Sniper 150 version 2. So, kung makikita nyo, grabe ang dumi, oh. So, yung part na to guys is ito yung bandang pinaglalagyan ng fuel injection system. Alam ko ito yung parang fuel injector system niya, no? So, hindi ko na tinanggal kasi dudukutin ko lang yan. O, mamaya, lilinisin ko lang. Grabe ang dumi. Actually na. So, yan. Pero bago natin linisin yan, no? So, papasadahan lang natin ng basahan. Ito muna natin lilinisin, no? Yung ating throttle body. Yan, yung ating throttle body. So, nakikita nyo, napakadumi. So, 3 years, guys. So, ganyan. So, isang factor din siguro yung pagkasira ng ating washable na air filter, no? So, sa mga gagamit ng washable air filter, think twice muna, guys, no? So, yan yung ating throttle body. Tatanggalin lang muna natin itong goma na to, no? Isi-separate natin siya sa paglilinis kasi ang gagamit natin sa paglilinis ng ating throttle body ay itong product ni Kobe. So, carburetor cleaner. And I suggest guys, kapag ka mga goma na katulad nito, siguro pwede natin siya linisin gamit lang ang dishwashing liquid tsaka lumang toothbrush, no? Para hindi ma-compromise yung quality ng product na rubber. Kasi alam niyo naman mga chemical to, di ba? Kaya natanggalin lang natin yan. Okay. So yung grabe yung dumi guys. So yun, nakita nyo naman. Dumi. Kaya hiwalayin natin na linis yan guys. Ito muna yung throttle body natin linisin. Yung mismong throttle body. So napakadumi. Yan. Kita nyo naman yung yung parang intake. Napakadumi. And isa pa pala guys, tanggalin na natin itong pang-adjust natin ng fuel and air mixture yata to guys, yung parang pang tono ba, no? So iikot lang to guys eh. So bali nagtanong na rin ako sa Yamaha guys kung mapapalitan to, no? And suddenly sabi nila hindi daw. Bali isang set daw ng throttle body, no, ang bibilhin sa Yamaha Philippines bago ka makakaroon nito, no? Pero nag-search ako sa Google or rather sa ibang Shopee shop, nakita ko ng replacement. Grabe ang dumi guys, kita nyo. So re-replace natin to, no? Tatapon na natin to. Well, meron naman tayong nabili. And yun na guys, no? So nakahanap na ako ng plastic. So yung plastic ng yellow ang i-cover natin sa ating TPS system yata to, kasi ang alam ko, or rather iiwasan natin mabasa to. Syempre ito ay may mga wire na parang sabihin natin ng electricity, no? Eh nalilinisin lang naman natin, eh ito lang naman loob. Ang loob, yan ang dumi, oh, grabe. At pati itong pinaglalagyan na itong pang-adjust natin ng air and fuel mixture. Katulad sinabi ko kanina, no? Yun lang naman ang mga spray natin. So ayun yung nasa loob, oh, yung butas niya. So ito, so yun, yung madumi yun. So syempre hindi naman natin babasahin itong TPS natin at yung loob lang naman. So para mas safe, lagyan na lang natin ng plastic, no? Grabe, lagyan natin ng plastic, grabe ito, no? Ayan, para lang hindi mabasa, no? So umpisa na natin ang paglilinis ng ating throttle body.
syempre ito muna ang side na to, no? O, ito mas maganda guys. Ito muna, ito mas madumi. So yan. So ang gagamitin natin guys is Kobe carburetor cleaner. Pero pwede kayong gumamit ng I think kerosene and gasolina, no? Start na natin. Yan, grabe dumi guys. Oh my god! Wow! Yan, ganyan lang paglilinis guys. Sprayan nyo lang, grabe. Napakadumi. Mga carbon. So yan, kita nyo, napakadumi. So sprayan lang natin yan. Matalsikan ng mga dumi guys, grabe. Grabing dumi. Dumi, di ba? So 3 years natin ginagamit ang ating Sniper 150. And yun na nga, dahil din siguro sa pagkasira ng ating washable air filter, kung napanood nyo yung nakaraang video ko or yung na-upload ko na video na napunit nga yung goma na part ng ating goma na part ng ating ano, no? So yan. So ipitin ko lang siguro to guys. Yan. So malamig siya, ha? Yung Kobe carburetor cleaner guys, parang gas. Yan. So gaganyan rin niya, spray nyo lang para matanggal-tanggal yung mga debris, no? Diba? So yan, medyo kita nyo, malinis-linis na, no? So bababaran muna natin ng konti. Then try natin yung suksukan ng yan, yung basahan na puti para talagang kita natin kung may natanggal na dumi, no? Yan, napakadumi guys. Grabe. Yan. Napakadumi guys, grabe. Kabila. Ang dumi na kamay ko. Yan. Then release. Okay. Kita nyo naman guys, di ba? So tanggal yung kanyang mga debris. Carbon debris, grabe ang itim. Meanwhile, yan. So spray na rin natin itong butas dito nung pang ano, adjust nga natin ng ano, no? Air and fuel mixture, no? Dumi guys. Kita nyo. Ano? Kasi naiipon din dyan yung dumi guys. Kita nyo. So ginawa ko to dahil unang-una nga is nakakaramdam na ako ng parang pagpugak ng aking engine sa tuwing ako ay nagta-throttle, no? So as I experience guys, hindi naman kadalasan pero nararamdaman ko na talaga yung pagpugak. So I decided na since mahaba naman yung bakasyon namin at walang pasok sa company, sa trabaho, ay naisipan ko na rin na linisin tong aking throttle body, no? Yan. I think di naman siya harmful siguro sa TPS, pero para makasigurado na rin tayo guys, ano? Mahirap na rin kasi lalo't ng mga electrical ano, yan, napakadumi. Okay guys, so ito na yung ating throttle body, no? So nalinis na natin, dapat natuyo na natin, no? And katulad ng sabi ko kanina guys, yung idle screw na nandito, no? So nagtingin-tingin ako sa Shopee, so makikita nyo ayun yung ating idle screw na luma. So may nabili ako sa Shopee. So ayan, although kulay puti, no? Kita nyo naman. Ayan yung kanyang
stock na goma na. So kung papansinin nyo, tugma naman, di ba guys? Yan. So shout out sa Yamaha Philippines. Bakit na nagtanong ako sa kasa is isang set daw ng throttle body ang kailangan bilihin, which is at around cost of 3K, may get o 4. So, mag-search na lang kayo guys sa mga kapwa ko Sniper 150 owner. I think version 1, 2, 3 to eh. Same tayo ng idle screw eh. So, yan. May mabibili po kayo overseas. No? Yan. I think mag-stock na rin kayo ng ganito pa yung kaibigan lang. Kasi plastic eh. No? Yan. Plastic siya. Hindi siya bakal. Okay guys, so matapos natin linisan yung ating throttle body hanggang kaloob-looban. Ngayon, lilinisan naman natin ito ng papyaw na. Kasi kita nyo naman napaka-dumi. So, kukuha lang tayo ng pusig-puting basahan. Tapos, ayan, napaka-dumi guys. So, sprayan lang natin, no. Pag-spray natin ng ganyan, basa-basa. So, dudukutin lang natin. Oh, grabe. Ang dumi, guys. Yan. So, ganyan lang ang paglilinis, no? Grabe. Dumi, oh. So, damay na natin sa paglilinis dito, no? Yan. A few moments later. Ayun na guys, so nalinis na natin, no? Ayan, medyo makinang-kinang na. So, may konting dumi lang sa bandang labas. Sa inyo pinagkakabitan na goma. Okay guys, so ngayon naman, after natin malinis yung pinagko-connectan nito, no? Tsaka yung ating throttle body. Ngayon, papalitan na natin itong ating idle screw, no? So, ito nga sinabi ko sa inyo na nabili natin. So, bubuksan na natin. So, yan. Kita nyo naman, pantay na pantay. So, pantay na pantay, no? Sobrang dumi, palitan na natin. So, itong goma is isasaksak lang natin sa loob. Okay. So, ayan guys. Pantay na. And then, susosok na natin siya dito sa may lagay ng idle screw, no? Sasagad lang natin. Okay guys. So, ayan, no? Naisagad na natin siya. So, next step na gagawin natin para hindi tayo malito, no? Is, lalagyan natin siya ng marker. So, may marker dito eh. May marker siya dito guys. So mamarkeran lang natin siya para palatandaan lang natin, no? So yan. Straight. Kahit ganyan lang. Para tandaan lang natin, no? Yan. Pantay ba? Yan. So yan. Para tandaan natin kung ilang ikot na tayo. Since sinagad natin siya sa pinakasagad na ikot, so ang standard kasi is i-release natin siya 2 beses at kalahati. Okay? So, yun na itsura niya. So, 2 beses at kalahati. So, kapag bumalik na yung itong mark na itim natin dito sa mark na pantay niya dito is 1 na yun, no? So, isa natin. One, 2, and kalahati. Okay, pag sinabing kalahati, ibig sabihin itong mark na to, yung kanyang kakambal ay nandito sa kabila. 2 and half. Yan. So, yan yung standard guys, no? So, ayan. Yan. So, ngayon babalik natin yung ating throttle body, no? Okay guys, ay babalik na natin yung ating disassemble na throttle body, no? So, babalik natin tong goma at tong kanyang mga parang lock
para mas mahigpit yung kapit, no? So, umpisahan muna natin dito sa goma. So, goma guys. So, alam naman natin ang positioning ng throttle body ay nakaganito, no? So, ito yung TPS kung maalala nyo. So, sa pagbabalik, so, yan, meron namang guide yung goma. Yan. So, susuksok nyo lang siya dito, no? So, ito yung magiging parang kabitan niya. So, medyo mahirap lang to kasi goma, guys. Yan. Yan. So, nakabit na natin yung goma. So, yan yung guide niya, no? So, hindi naman kayo malilito dyan. Next is yung parang kanyang mga lock, no? So, balik na natin. So, pag nagbaklas kayo guys, huwag nyo iwawala to. Itong part na to. Kasi ito yung parang pinaka-stopper nito dito sa ilalim. Para nasa ganun, kung mahigpit na yung lagay nyo, hindi masisira tong goma. So, yan. So, ito yung 3 size na Allen bolt. So, yung size na ito, wala. So, okay. So, naku, mali pala tayo nalagay guys. Dito. Gago! Ito pala. So, dapat ang ganyan. Dito lagi nakaharap yung screw. Tandaan nyo yung sa may TPS. Yan. So, nakaganyan dapat siya. Alright. So, lagay natin. So, yan. Tapos, syempre, konting higpit lang dito. Para hindi lang malaglag yung ano, no? Hindi lang malaglag yung palaman pagka inilagay na natin yan. Higpitan na lang natin yung pag nakapit na natin. So, ito yung pangalawa. Yan. Alright. Yan ulit. Suksok natin yung screw kasama yung ating palaman. So, yan. So, ganun lang din ulit. So, antayin nyo lang na pumasok, no? Okay. So, ito nyo medyo pumasok na. So, yan. After nun, pwede natin siya ibalik, no? So, ito yung pinaka-guide dito. Sa part na to, no? So, yan. Dito yan, guys. Sa part na yan. Ayan. Ayan. Alright. So, ibabalik na natin. Okay, guys. So, ayan na yung ating throttle body. Ibalik na natin. So, hindi kayo malilito kasi may mga guide naman. So, ayan yung guide. Tapos yung kanina yung sa ilalim. Okay guys, so naibalik na natin yung nahigpitan ko na yung screw. So ayan, next is yung TPS. So isasaksak na lang ganyan. So, pag nakita nyo yung click na yun, narinig nyo yung click na yun guys, okay na yan, fix na. So next naman is yung ating throttle cable, ating ibabalik na, no? Okay guys, so ito na, babalik na natin yung ating throttle cable. So, kung tatandaan nyo yung sinabi ko nung una, bago baklasin, tandaan kung nasaan ang malaki. So, ang malaki ay nasa ilalim. So, yung malaki ay nasa ilalim. So, ito yung ilalim yan. So, ito yung kanyang cable, no? Sa bandang ilalim. Yan, yun lang tatandaan nyo guys eh. Pag natandaan nyo, okay na yan. Next is yung sa taas naman na throttle cable. 1 eternity later. Okay guys, so after natin maibalik yung ating throttle cable, so ayan, okay na. So next na babalik natin is itong airbox. So yun guys, susok lang natin yan ulit. Okay guys, so na-secure na natin, no? So yung kung makikita nyo, so
ito yan. So, pasok naman. Pinapa ko yung goma, no, all sides pasok. So, ikita na lang natin. Yan. Same size din ng screw ng pinaka-throttle body, no? Ito na lang natin. So, kusa naman siya higpit. Same lang din ng nandito sa may smooth throttle body na meron din siya parang spacer. Para kahit sobrang higpit na hindi may ipit yung goma, no? So, make sure lang na lapat yung mga goma, guys, para walang leak din sa ating throttle body. Okay, guys, so yan, nakapito natin yung ating airbox. So, once na naikpitan nyo to, hindi na rin naman ito gagalaw, no? Okay. Next is ito namang hose na to, guys. Yan. Ito kasi yung, kumbaga, yung hose na dinadaanan ng excess na oil natin sa engine, no? So, dito siya pala dumadaan. So, papasok siya dito sa loob. Yun, doon sa butas na, sa ano yan, no? Hindi kita ng camera. Yan, doon sa part na yan. So, connect nyo lang yan, guys. So, gagamit na kayo dito ng long nose. So, yan, guys. Nakapit na natin. Nakabalik natin hanggang doon. So, yan, nakita nyo. Naka-clamp na. And finally, so, itong part na lang na to na, guys, no? So, ito na lang. Yan. So, yan, kita-kita nyo yung bakas ng clamp. So, ika-clamp ko na lang yan dito. Sa part na to, no? Ito. At, tapos na tayo. Okay, guys, so yun, nakikabit na natin yung ating takip ng ating airbox. So, lalagay na lang natin ay yung ating air filter. So, ayun yung ating air filter. At, so yun, tapos na ang ating video. So, dito ko natatapusin ang aking video. So, kung natuwa kayo sa aking video, please like, share, and subscribe to my channel. At pakiclick na rin ng notification bell para lagi kayo updated sa aking masusunod na videos.